Amen. Pag sinabing joy, a feeling of great pleasure and happiness. Kumbaga, buong-buo na siya, mga kapatid. Pag sinabi natin joy o kagalakan. Sa dictionary naman, binasa ko ang salitang jail o kulungan, mga kapatid. A place for the confinement of people accused or convicted of a crime. Kumbaga, yung kulungan, yun ay tapunan ng mga tao na lumabag sa batas ng ating konstitusyon sa ating Pilipinas. But in the case of Paul and Silas, mga kapatid, ibang-iba. Amen. Praise the Lord. Iba-iba ang kanilang nangyari. Sa piling ng mga tao, mga kapatid, sila ay convicted. Sila ay mga nakagawa ng malaking crime sa panahon, sa lugar nila at that time, mga kapatid. Yes, sa atin, mga mananampalataya, tama ang kanilang ginawa. Tama, mga kapatid, ang kanilang ginawa. Dahil ang kanilang ginawa ay nangaral lamang ng salita ng Diyos. Ipinangaral nila ang salita ng mga tao, ang salita ng Diyos sa mga tao upang magkaroon ng kaligtasan, makilala nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. But in the case of Paul and Silas, iba ang naging response ng tao sa kanila. Ang naging response ng mga Romano, hindi nila matanggap, amen, ang pangaral ni Pablo at ni Silas. At mas matindi pa, mga kapatid, sa ating nabasa kanina, mayroong isang babae na nanguhula. At ang babae niyon, mga kapatid, ay ang siyang source ng kanilang pinagkakakitaan. Then, hallelujah, nung nakapakinig siya ng aral ni Pablo, amen, nabuksan maybe ang kanyang kaunawaan, nabuksan maybe ang kanyang puso, mga kapatid, na mayroong Diyos na kaya siyang baguhin. Amen. At ang kanyang ginawa, siya ay sumusunod kay Pablo, nababagabag ang kanyang puso, nababagabag ang kanyang damdamin. Sa story, mga kapatid, ang ginawa ni Pablo in short, pinalaya yung babae yon sa matagal na nasa kanyang ginagawa. Yon ay paggawa na hindi sa kalooban ng Diyos. Yon ay ginagawa nila mga demonic, mga kapatid. Hindi matanggap ng tao. Hindi ma-accept ng tao. O nga naman pala. Ikaw ba naman yung source of income mo? Doon ang gagad ng pera mo. Diba? Biglang mawala. Parang ngayon, yung blood control. Diba? Yung pinaka-source of income nila, biglang tumahimik. Biglang nawala, biglang naglaho. Amen. Ganon din po, mga kapatid, yung naranasan ng mga tao sa panahon na Paul and Silas. Iba ang kanilang naranasan, mga kapatid. Si Paul and Silas, dinala sila sa lugar na kung saan hindi nila ine-expect. Dinala sila sa lugar na kung saan dinala sila, mga kapatid, doon sa hindi nila iniisip na sila ay mapupunta doon sa kalagayan na yun, mga kapatid. Minsan sa buhay natin, naranasan nyo na rin ba, mga kapatid, na para bang kayo ay bilanggo? Kayo ba naman, naranasan nyo na rin ba, mga kapatid, sa iyong damdamin na para bang kayo ay nakagapos? Nakagaya ni Pablo in literal, amen, na sila ay talagang nakagapos, nakakulong. Sa atin, maybe not in physical in prison, sa inyong mga buhay, but prison of circumstances. Naranasan na ba natin yan, mga kapatid? Na para bang bilanggo ka ng takot?
Nakakulong ka sa kalungkutan. Hindi ko alam yung mga experience ng bawat isa sa inyo, mga kapatid. Maybe not in physical prison. Ako, my wife, some of us, nakaranas nito, mga kapatid. Hindi ko alam yung takot. Amen. Hanggang ngayon, hindi tayo makalaya-laya. Ang iba sa atin, bilanggo ng kabiguan. Ang iba sa atin, mga kapatid, bilanggo ng utang. Sino ang utang ito, mga kapatid? Hanggang ngayon, hindi tayo makaalis doon. Pero magtataka tayo, mga kapatid, na tayo naman ay mga mananampalataya. Pero bakit dumaranas tayo ng mga bagay ng ganito? Kagaya ni Paul and Silas, bakit sila nakaranas ng mga bagay na ganito, mga kapatid, na ipinapangaral lang naman nila ang Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Pero bakit sila kinulong, mga kapatid? Minsan umaabot din tayo sa ganitong sitwasyon ng ating paglilingkod. Hindi dahil mali ang ating ginagawa. Nagtatapat ka sa Panginoon. You give your tithes and offering faithfully. Yung attendance natin sa church, talagang hindi tayo nawawala sa ating prayer meeting, sa ating Bible study, mga kapatid. Pero bakit naka-experience kami ng ganito ng kalungkutan, kabiguan, nakabilanggo sa takot, nakabilanggo sa mga bagay-bagay na hindi ko naman inaasahan? Church, hindi tama ang hindi mali ang ating ginagawa. Naaayon tayo sa kalooban ng Diyos yung bawat ginagawa natin, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Si Paul and Silas, pinahiya, pinalo, ginabos, pinahirapan. Amen. But in spite of the darkness sa buhay nila ni Paul and Silas, they found something. Amen. Even the friends of the world ay hindi kayang alisin sa kanila. Yun ay joy, kagalakan. Amen. Na kahit sila ay nasa kahirapan, yung kagalakan nila sa Panginoon ay nandoon pa rin sa kanila, mga kapatid. Same sa atin, mga kapatid, nahihirapan tayo, dumaranas kayo ng mga bagay na sitwasyon na hindi na-expect. Hanggang ngayon, mga kapatid, nasa buhay natin yan. Pero tayo ay nananatiling naglilingkod sa Panginoon. Kayo ay nanatiling nagtatapat sa Panginoon. Tayo ay nanatiling nagpapatuloy sa Diyos, mga kapatid. Why? Dahil mayroong joy na in-impart ang Panginoon sa buhay ninyo. Mayroong kagalakan ang Panginoon na nilagay sa ating mga kapatid. Sa lahat ng mga nangyari sa buhay natin, nagpapatuloy tayo, nagpapatuloy kayo. Wala kayong pakailan sa sitwasyon ng buhay nyo. Basta tayo, mga kapatid, ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Dahil mayroong joy na kagalakan, nasa puso natin, mga kapatid. Yung joy nagpupuso sa atin lalo, magtapat ka sa Panginoon. Amen. Acts chapter 16, verse 22. And the multitude rose up together against them, and the magistrate rent off their clothes and commanded to beat them. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. 24. Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast in the stock. 25. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. Their pain was real. Yung totoong sakit, literal, sa laman,
naranasan ni Paul and Silas. What those pain, mga kapatid? Pinapalo sila ng panghampas. Kinalagkad sila sa pamilihan. Ang laman puro gasgas dahil sa panghampas, mga kapatid. Ang katawan nanginginig, shaking, mga kapatid. Itinapon sila sa pinakailalim na kulungan, pinakamadilim, pinakamarumi na bahagi ng kulungan, mga kapatid. Yung pain na naranasan nila ay totoo. Na dapat hindi nila nararanasan yun, mga kapatid. Pero dahil sa paglilingkod nila sa Panginoon, nakaranas sila ng literal na pain. What else? Walang medical attention. Walang ilaw inside the prison. Walang magkukomfort sa malamig na lugar. Amen. At mga sugat, gasgas ng kanilang nararanasan. Church, lahat yung naranasan ni Paul and Silas. Lahat yung, amen, na dapat hindi nila nararanasan. But because of the Word of God na kanilang pinapangaral sa mga tao, marami ang hindi tumatanggap, mga kapatid. In our modern world, mga kapatid, marami din pong hindi tumatanggap ng salita ng Diyos ngayon. Sa Maragondon, grabe ang struggle namin doon. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, marami ang hindi tumatanggap. Marami ang nagsasabi na hindi namin kailangan yan. We have our own God. We have our own religion. Amen. Yung sakit na naranasan namin minsan sa panahon na kami ay nangangaral doon sa salita ng Diyos. Hindi ba tapos yung naranasan na Paul and Silas? In verse 24, mga kapatid, maliban doon sa pangampas, pamalo, amen. In verse 24, hallelujah, tinatalian pa ang kailang mga paa at kamay na magkahiwalay. Church, sila'y nahihirapan spiritually, physically, emotionally. But mga kapatid, laging may good news ang Panginoon. In Psalms 34 verse 19, may sinabi ang Panginoon, Psalms chapter 34 verse 19, Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Itong maganda sa ating Panginoon, mga kapatid. Many are the afflictions of the righteous. Yes, marami tayong kahirapan. Marami tayong nahihirapang sakit sa ating kalooban. Marami tayong struggle sa ating buhay. But the promise of God, mga kapatid, hallelujah, amen, sabi ng Panginoon, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out. Amen. Hindi kaya ng Diyos na anumang nararanasan natin ngayon, anumang hirap na nararamdaman mo ngayon, mga kapatid, ngayon lamang yan, may pangako ang Diyos. Aalisin tayo diyan, ilalagay ka ng Panginoon sa maayos na kalagayan. That's the God we are served, mga kapatid. Kaya purihin natin, sambahin natin ang ating Panginoon. Tayong mga mananampalataya nilulog sa Panginoon. Lagi nilang hawakan na laging may pangako ang Panginoon sa inyo. Nagdududa ba kayo sa Panginoon, mga kapatid? Ako'y nag-bless sa iglesia ito. Ang dami kong nakita ng Senyor, Pastor.
Yes. Kung tatanungin mo sila, yung testimony ng kanilang buhay, mga kapatid, ang isasagot nila sa inyo dahil may pangako lagi ang Panginoon sa amin. "43 years, naglilingkod sa Panginoon, hanggang ngayon naglilingkod sa Diyos. Because in her spirit, may pangako ang Diyos. May pangako ang Panginoon. Kaya yung pain na naranasan ni Paul at Silas ay totoo. Ngayon sa inyo mga kayo, wala ka nakikita mga sugat, ang gagwapot, magdadagdag ninyo. Ibig sabihin talagang pinagpapala sila ng Panginoon ng pain. Nagyayaman sila ng Panginoon. Amen. Kaya kung nasa maayos kayo ng kalagayan, lagi kayo magpasalamat sa Diyos. Give God all the glory. Give Him praise. Amen sa ating mga buhay. Introduction pa lang po yun. Now, this is the best part. Introduction pa lang yun po yun, mga kapatid. The exciting part. The pain nasa kanila, Paul and Silas, ang kahiyan na tanggap nila, mga kapatid. In Acts chapter 16, verse 25 of this story. In spite of all the pain we've experienced, in spite of all the pain in their body, mga kapatid, hindi sila nagreklamo. Hindi sila nagtanong, Lord, why? Hindi sila sumuko. At lalong-lalo, hindi nila sinumpa ang Diyos. Wala tayong narinig sa versikulo na ating nabasa. Yung hirap, yung sakit, in physical, in emotional. Church, wala tayong narinig na negatibo sa kailang bibig ni Paul and Silas. Church, kasi alam nila kung kanino sila gumagawa. Kung kanino sila nag-aalay ng kanilang lakas. Kung kanino sila, mga kapatid, yung nararanasan nila, kung kanino at para saan yun. Yung hirap ng emosyonal, mga kapatid, lahat yun, mga kapatid, ay tiniis nila. Lahat ng yun, mga kapatid, hallelujah, ay tinanggap nila. Inaccept nila ng buong buo. Tinanggap nila ng bukas sa alang puso yung ganong parusa sa kanila. Why? Because they love God. Because they love God, mga kapatid. Kaya lahat na yung baliwala sa kanila, they never complain. Amen. Hallelujah. They never ask why, Lord. Bakit, Panginoon? At lalong hindi sila sumuko at bagkus sila ay nagpapatuloy sa kanilang ginagawa. And I hope and I pray, mga kapatid, ganon din po tayo, ganon din po kayo. Magpapatuloy lang kayo sa iyong ginagawa. Ano mang ating nararanasan ngayon, basta magpatuloy lang kayo sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Church, in Acts chapter 16, verse 25.
Sino bang nakaranas dito na yung may pilay o may bali o may sugat, yung tahimik-tahimik na yung lugar, doon maramdaman yung sakit? Di ba kadalasan sa ating gabi? Brother August, yung pasalubong na yung umaga, yung nanlalamig na yung katawan mo sa sakit. Naalala ko mga kapatid nung nahulog ako sa kabayo, balik ko to. Dahil ako kasi ay mahilig ako magpatakbo ng kabayo sa Ginsan. Nung nabalik ko mga kapatid, pagmatag ng 11 ng gabi, namamaga. Yung pagpatak ng madaling araw, nawawala. Ganun po yung naramdaman ni Paul at Silas ay dito. Kasi ang daming sugat na kanyang nararanasan. Ang daming hirap na kanyang nararanasan, mga kapatid. But Paul and Silas, in the midnight, doon sila gumawa ng kakaiba. Ano ang kanilang ginawa? They prayed. They prayed. Their first response to pain na nasa kanila, hindi takot. Their first response to pain was not fear, but prayer. But prayer. Prayer. Church, on our own din natin kayang gawin ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Kung mayroon kayong gustong dalhin sa Panginoon, kung mayroon kayong gustong ilakad sa Diyos, kung mayroon kayong mga bagay na plano sa buhay nyo, kung may mga bagay-bagay tayo mga kapatid na hindi natin maunawaan sa ating sarili, ilapit mo sa Diyos. Idulog mo sa Panginoon. Manalangin ka na marugtog sa Diyos at ang Panginoon doon sasagot mga kapatid sa iyong pananalangin at doon ka kakausapin ng Diyos. Hallelujah! Church, this church, yung inyong pastor, kilala yan sa buong Pilipinas na napaka-brilliant po. Ang inyong pastor, ang ating pastor, amen, si Pastor Abs, malimay ninyo. Kilala yan sa buong Pilipinas na napakabait, na napakatahimik. Pero higit sa lahat doon mga kapatid, napaka-brilliant po na tao. Kaya ang church na ito mga kapatid, bunga ito ng panalangin, bunga ito ng prayer. Hallelujah! Bakit ka na sa church? Bunga ka ng prayer. Bakit ka sa iglesia ito? Bunga ka ng prayer. Bakit lahat tayo na rito? Bunga tayo ng prayer mga kapatid. Kaya lahat ng ating gagawin, kung gusto nyo may malaking resulta mga kapatid, daanin natin sa prayer. Ilapit natin sa Panginoon at ang Panginoon doon siya maghahayag. So, okay lang po gawin ito example ng aming sitwasyon. Okay lang po. My experience with my wife. Kami sa Maragondon. Amen. As a pastor, nung hindi pa ako na-install, ako talaga naging pastor sa lugar na yon. Then, the day na nag-request kami sa aming presbyter na kami po ay i-install na sa Maragondon. April 9, 2023, I am excited. My wife also excited. The whole church are excited.
Dahil yung pastor nila, maging pastor talaga ng Margondon. Prepared na kami lahat. Ayos na lahat. Amen. Gising ng maaga, pray. Pray kami ni Mrs. Dahil ito yung araw na masaya sa pastor. Then my wife, Sister Mary Rose, pumasok sa CR. Minute lang, sumigaw siya. Mahal! Mahal! Iba yung responsible pag dito. Bakit? At that time, pregnant ko siya ng 4 months. My first delivery namin son. Then pag-open ko ng door, yung blood, ang dami. Miscarriage. Napunan ko siya. Then, takbo kami ng ospital. Takbo kami ng ospital. Then the doctor confirmed to us, it's gone. Excited kami at that time, mga kapatid. All are prepared. Ang presbyter namin pumunta ng campsite. Umabot kami ng hanggang 11 AM sa ospital. What we did? Sabi ko sa kanila, sorry to the church, i-satisfy ko. Balik kami ng church. Hindi namin pinakita kami ng lungkot. Yes, kitang-kita naman, pero ako, minsan walang masama maging plastic eh. Ay ginagamit ng Diyos. Ang church tahimik. Napakatahimik ng iglesia. Sabi ko sa presbyter, Stone, hindi ko pagtuloy lang kami. Then, lunch, uwi na. In short, natapos yung event, mga kapatid. Uwi kami ng bahay. Instead na nalugbog kami, mga kapatid, what we did with my wife, sabi ko, let's pray. Let's pray. Pero yung puso namin, durog na durog. Yung aming kaisipan, kahit saan na lang. Pero ang sabi ko sa kanya, mahal, let's pray. We prayed. Iniyak namin sa Panginoon. Binuhos namin yung luha namin sa Panginoon. But never na nagtanong kami sa Diyos, Lord, why? Gumagawa kami sa kalooban ng Diyos. Gumagawa kami sa gawain ng Panginoon. Pero never kami nagtanong sa Diyos, Pastor, why? Pastor Abs, why? Hindi pa tapos, may isa pa. April 9 nangyari, pinakamasakit. May 9, 2023. Hindi namin inaasahan. Yung kalahati ng church, bigla kami iniwan. Nagre-recover pa lang kami sa sakit namin nararanasan with my wife. Church. Nagre-recover pa lang kami, mga kapatid, yung sakit ng aming isipan, lungkot. Sinundan ng ganong sitwasyon. Pastor Abs knows this. Iniwan kami, mga kapatid. Hindi namin alam kanong dahilan. Late na lang nung pinuntahan namin.
Hindi ba dyan yung ginawa sa amin ng iyong lingkod? Hiniya ako sa buong barangay. Hinouse to house yung mga kapatiran. Iwanan nyo na yan. Wasak na yan, iglesia na yan. Lahat na dyan, hindi maganda. Yun ang ginawa sa amin mga kapatid. Siniraan kami sa buong barangay at another barangay mga kapatid. Gusto talaga kaming durugin nila. Gusto talaga kami nilang wasakin mga kapatid. But what we did, sabi ko sa mga member, walang sino mang magre-reply, magre-react sa kanilang mga post. Pag kayo pinupuntahan sa tahanan, tanggapin nila, papabihin nila, pakainin nila. Itong gawin natin. Mag-pray lang tayo sa Mag-pray lang tayo sa Diyos. Church, natapos na yung story na yun. Mas lalo kaming minahal ng barangay. Maraming umalis, mas maraming ibinalik at ibinalik sa amin. Kaya lahat ng pinagdadaanan natin mga kapatid, huwag nyo entertain, huwag nyo masyadong mahalin. Ipag-pray nyo sa Diyos, dalhin nyo lang sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Dahil ang Panginoon gagawa siya ng kanyang sariling pamamaraan. Satan wants to stop me. Satan wants to destroy me and the church. Gusto niyang talian. Hallelujah. Hallelujah. Ang gawain ng Panginoon doon. Paul and Silas, amen, nakaranas ng mga bagay na yan. But what we do? Hindi ordinary ang kailang nararanasan, tama? Hindi normal yon mga kapatid. Yung kanilang nararanasan. Balik tayo, Brother Carl, in Acts chapter 16. In verse 23. Acts chapter 16, verse 23, and when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Verse 24. Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast in the stock. Made their feet fast in the stock. Hindi natin literal. I-illustrate natin mga kapatid yung nangyari kay Paul and Silas. Church, hindi ordinary yung pangyayari sa buhay nila. Tataya ka ni Balikan. Praises unto And God. sang praises unto God, mga kapatid. Pag itong ginawa natin sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi agad tayo nagreklamo, hindi agad tayo nalulungkot, hindi agad tayo kahit saan-saan pumupunta, hindi agad tayo saan-saan kumingi ng tulong, hindi agad saan tayo saan sulok man ng mundo ito, mga kapatid. Bago tayo lumapit sa ibang tao, bago tayo saan magpunta-punta, ito muna gawin natin mga kapatid. Kung ano ang ginawa ni Paul and Silas, hallelujah, as a Christian believer, as a servant of God mga kapatid, na ang Diyos may plano ang Panginoon sa inyo, may gagawin ang Panginoon sa inyo, sa hirap na nararanasan natin, hallelujah. Paul and Silas prayed. Hindi mo ako awit din. Hindi magandang aking boses. Pero kahit di magandang boses natin mga kapatid, basta umaawit ka sa Panginoon, hallelujah, ng buong puso mo, buong isipan mo, buong kalooban mo, hallelujah, may mangyayari